magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Ngayon po ay kinukumpleto natin ang ating pangatlong hulog natin sa napaka-interesante at nag-iinit na usapan ng charter change, no. Siguro nung unang episode natin 2 weeks ago, no, napag-usapan ni Dr. Shell Habito yung economic provision sa sinasabing mahalagang kailangan amyendahan, no. Pero sabi nga Dr. Shell Habito noon, sabi niya hindi siya urgent ngayon. Mas maraming importanteng bagay na dapat bigyan pansin ng gobyerno, no? So napag-usapan 'yon at medyo malinaw 'yon. Nabigyan din niya ng magandang perspektiba mula sa panahon ni President Ramos, no? Yung mga pagsulong ng charter change, no? Tapos nung nakaraan linggo naman, wala tayong bisita pero ang ating resource person ay ang kagalang-galang at pinagpipitaganan natin Manolo Quezon, wala ng iba, di ba? And again, Manolo gave a very good historical perspective naman, ang ganda nung kanyang perspektiba at marami nga napag-usapan na mga posibilidad. Pero ngayon naman, magandang pangatlo't kumbaga panghuling hulog sa ngayon, sa ngayon. Siguradong babalikan natin to sometime in the future. Mula naman sa legal perspective, no? Dahil meron tayong dalawang panauhin ngayon na very distinguished members of the law profession. Sige, umpisahan natin kay Attorney Barry Gutierrez. Senior lecturer siya sa UP College of Law at dati siyang mambabatas, no. So welcome Attorney Barry, welcome to Proyekto Pilipino. Thank you po. Magandang umaga. At ngayon yung pangalawa nating panauhin ay ang Executive Director ng Ateneo Human Rights Center, si Attorney RP Santiago. Welcome, Attorney Santiago. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga, Leloy. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Okay, so umpisahan na natin. So ito ngang usapan ng charter change. Nabanggit ko nga na napag-usapan ng Dr. Shell yung perspektiba ng ekonomiya, napag-usapan na ni Manolo yung historical perspective. So ngayon tingnan naman natin yung aspetong legal ng charter change. So welcome pala kay Leloy na natin yung nakasama. Sorry Leloy, pagka Okay. So okay, so let's begin. Leloy, why don't you fire the first question? Okay, so ano yung legal basis ng sinusubukang gawin ng mga mambabatas ngayon, particularly yung sinasabi nila na pagtulak ni Speaker of the House ngayon? RP, gusto mo ikaw? Sige. Oo. Sige. Umpisahan ko na, intro lang naman muna, Barry. Hindi, sa ating saligang batas, meron kasing provision dyan na tinatawag yung pag-amyenda o pag-reviso ng ating konstitusyon sa ating saligang batas. So, pwede itong maamyendahan o palitan, no, through a constitutional convention na tinatawag, no. Ibig sabihin nito ay maghahalal tayo ng mga ating delegates, no, at sila ang magre-repaso at mag-aamyenda o magpapalit ng ating konstitusyon. Pwede rin naman yung tinatawag nating Constituent Assembly, yung kongreso natin, no, sila mismo ang magiging parang representante na, no, dahil sila naman ay mga halal ng taong bayan, no, tapos sila na ang mag-aamyenda o magre-revise ng ating constitution. O pwede namang magbigay ng yung tinatawag na People's Initiative, no, magbibigay ng specific provision yung mga tao para amyendahan lamang, no, hindi palitan ang constitution. Merong part doon na pwede silang yung palitan lamang, no. So yun yung tatlong pamamaraan na nasa ating saligang batas. So yan po ang ating basehan panglegal. So yun yung overall framework. Pero Barry, ano yung nangyayari ngayon? Ano yung gustong itulak ng Speaker of the House? Well, sa kasalukuyan, yung mainit sa balita, yung People's Initiative. Kaya may mga umiikot kada distrito dahil kumukuha ng mga lagda ng ating mga kababayan para itulak yung People's Initiative. At doon sa People's Initiative na kanilang pinapakalat, isa lang yung babaguhin. Yung voting. Binanggit ni RP kanina, one of the ways para baguhin yung ating konstitusyon through Constituent Assembly.
ang nakalagay sa ating saligang batas, kailangan 3/4 of Congress sumuporta sa isang proposed amendment o revision para ito ay maging maihain sa publiko sa isang plebiscite. So may debate kung ano ibig sabihin ng 3/4. 3/4 ba yan ng House plus 3/4 ng Senate dahil bicameral tayo, o 3/4 ng kabuuan? Kung babalikan mo yung record ng 1986 Constitutional Commission, parang ang lumalabas dapat 3/4 per chamber. Nagkaroon lang ng kasi ang historical background niyan ay up to the last few weeks, ang balak ng CONCOM ay by unicameral legislature, isang kongreso, parang parliament. So, lahat ng mga lingwahe nung konstitusyon, ang assumption unicameral. Pero in the last few days, nagkaroon ng botohan. At nabago itong proposal na ito. Nag-decide sila on a bicameral legislature. Unfortunately, yung provision on changing the constitution through constituent assembly, hindi napalitan. Naiwan 3/4 vote of Congress, hindi of the two houses. Pero ang madaming eksperto sinasabi, dapat pa rin, voting separately sila. So, dito sa People's Initiative na tinutulak currently, gagawing klaro na yung 3/4 hindi hiwalay yung House at yung Senate. Ang gagawin, dadagdag mo yung 24 members ng Senate sa currently 315 members ng House of Representatives, tapos i-compute mo yung 3/4 doon. Net effect, House ang masusunod. Kasi malulunod yung 24. Ano ba naman yung 24 compared sa 315? Wala pang 10% yun. Magiging equivalent basically yung boto ng senador sa boto ng isang kongresista. So sa People's Initiative ngayon, yun yung gusto nilang ipasok. So klaro na itong tinutulak na People's Initiative na ito, phase 1 lang. Dahil ang binabago mo lang dyan yung sistema ng botohan para mag-propose ng amendment sa konstitusyon. And obviously, kung sakaling lulusot ito, magkakaroon sila ng phase 2. Sinasabi nila sa phase 2, ang gagalawin lang naman namin, economic provisions. Di ba? Pahayaan namin may-ari ng lupa ang mga dayuhan, o kaya 100% ownership ng mga Filipino corporations, o kaya makakapasok sa mga protected areas ng ating ekonomiya tulad ng edukasyon, halimbawa. Pero ang problema kasi sa Constituent Assembly or even sa CONCON or any of the other means na para baguhin yung konstitusyon, pag nabuksan yan, kahit ano pwede na eh. Kasi kahit sinong taong nandun pwede mag-propose. At nakita natin yan sa nakaraan. Pero Barry, para malinaw sa ating nanonood at makikinig sa atin, sa People's Initiative, very targeted, ano? Kung ano lang yung ipopropose, yun lang ang pwedeng galawin, kumbaga, no? Oo. Malinaw sa mga tao, no? Para yung phase 1 targeted. Oo, kasi kailangan mong pumirma sa specific proposal. Yan ang naging sablay ng huling People's Initiative, yung nung panahon ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo. No? Kasi doon, pinapirma yung mga tao, hindi klaro kung ano yung proposal na sinusuportahan nila. So nung umabot sa Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng payagan to. Kasi hindi klaro kung ano yung sinusuportahan ng mga taong pagbabago eh. Parang blank check, kumbaga. Basically. So ngayon, natuto sila, ginawa nilang specific. Boto lang. Pero may ibang question tungkol sa validity ng People's Initiative na yan sa kasalukuyan. Ito, Barry, RP, no? Isa sa mga lumabas, di ba, na pag ito sinulong, magkakaroon ng constitutional crisis. Yung isang, ang pinaka, masasabi natin, pinaka laging nagsasalita ng ganyan si Justice Carpio, no, na kasi nga sabi niya dahil sisirain mo yung checks and balances, no, na nasa konstitusyon with this People's Initiative, no. Sabi nga niya kanina, di ba, maraming eksperto nagsasabi maraming problema, no. So, siguro, Father, linawin natin kung ano yung pwedeng magdulot ng isang constitutional crisis. Yes. Kasi yung kasi para malaman din, RP, di ba, ng mga tao,
ito yung pinapasok natin na gulo, no? Kung ano. Oo. Yung pino-point out ni Barry kanina, yung botohan ng Senado at ng Kamara de Representante, no? Kasi gusto nga ng Kamara de Representante na i-combine yung dalawa. Mm. Tapos doon tayo magkaka-constitutional crisis na sinasabi ni Justice Carpio. Kasi ang design ng ating saligang batas ay yung tinatawag nating bicameral system. Merong Senado, merong Kamara de Representante. Separate dapat yan nagbobotohan. No? Kasi kung hindi, pag pinagsama mo, malulunod yung 24 na miyembro ng Senado. Pero Mhm. siguro sa usaping legal kasi parang checklist parati yung usapang legal eh. Tama. Parang pagdating sa legal, pumapasok lang ang mga abogado kapag hindi sumunod dun sa checklist. Pero bago tayo pumunta dun sa checklist, siguro ang mga dapat nating tanungin, no? Bakit nga ba natin kailangan talagang amyendahan o palitan ang ating constitution? Tapos pangalawa, sino ba ang mga nagsusulong nito, no? Pangatlo, dapat tinatanong rin natin, sino ba ang makikinabang dito, no? Pang-apat, pag tinanong natin sino bang makikinabang, bakit tila baga hindi na isusulong ang development, no? Bagamat meron naman tayong saligang batas at pinag-isipan lahat 'yan nung gumawa ng ating saligang batas ngayon, no? At panghuli, siguro tanungin dapat talaga natin, paano ba talaga tayo mabibiyayaan ng isang constitutional amendment o revision, no? Kasi dapat maging wais na tayo, Pads, Leloy, dahil maraming pinapangako. Alam naman nating maraming napapako, 'di ba? Dapat tanungin natin, paano ba talaga tatalab 'to? Maliban dun sa pagsabi na gaganda ang buhay natin. Narinig na natin 'yan 'di ba? Tandaan natin na ang problema sa Pilipinas ay ang dami nating magagandang batas. Isa na diyan ang ating 1987 Constitution. Ang problema ay yung implementasyon, no? So tatanungin din natin, kung hindi pala gumaganda ang buhay natin, batas ba ang problema o yung mga nagpapatupad ng batas? No? In short, dapat mapag-isip tayo na kahit paltan natin ng ilang beses ang batas, kung yung nag-iimplementa ng batas ang problema, wala rin tayong mapapala, no? Kaya babalik tayo dun sa sino ba talaga ang makikinabang dito sa constitutional amendment or revision. Pero balikan ko lang, RP, dahil nga may issue ng incentive, may issue ng may interest yung may ibang tao. So magkakaroon ng away dito, magkakaroon ng gulo. So babalikan ko yung sinabi ni Father, yung constitutional crisis. Ano ba ang constitutional crisis? At paano ba natin masasabi na nagkaroon na ng constitutional crisis? Masasabi natin may constitutional crisis kapag meron ng tinatawag na pambubuli, no? Sa ngayon nakikita natin yung checks and balances. Bakit natin masasabing checks and balances? Kasi obvious naman yung isang ano natin, no, yung isang sanga, yung Kamara de Representante, gusto talaga nila ng constitutional amendment or even revision, 'di ba? Mhm. Mapa constituent assembly man 'yan or mapa people's initiative, no? Kita natin, naririnig natin na gusto talaga nilang isulong 'to. At ito ang Senado, no, doing its role to fiscalize, no? Sabi ng Senado, teka lang, no, teka lang. Ano ba? Yan ang tinatawag nating checks and balances. Ngayon kung talagang mangbuli yung isa, sabihin nilang hindi, magbotohan na tayo, magsama-sama tayo, no? Tapos lunurin nila yung boto ng Senado. Ayan, magkakaroon tayo ng constitutional crisis kasi aakyat pa yan sa Supreme Court, no? It will take time, 'di ba? Ang mangyayari ngayon nagkakagulo tayo in terms of ano ba talaga ang dapat na nangyayari, no? Nagiging masyadong mapolitika yung ano natin, yung environment, no? So yun yung gusto nating iwasan, na sundan natin yung intent at ano ang nakasaad sa ating saligang batas.
Mm. Pero hindi ba ma-avert yung crisis na yan kung mabilis mag-rule ang Supreme Court? Or kung mag-rule ang Supreme Court na, teka muna, pag-isipan muna namin to, tapos mag-ruling sila. Di ba ganun lang kasimple yun, Barry? Ako, hindi. Oo, to a certain extent, kung magwo-work yung mga safeguards. Pero ang nakakatakot kasi ngayon, at para sa akin, ito yung pinakamalinaw na indikasyon na maaaring papunta nga ito sa constitutional crisis. Meron ka ng mga tao tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bilang tugon dito sa kasalukuyang People's Initiative ay nananawagan na halimbawa ng Kumalas. secession, di ba? Hihiwalay ang Mindanao. Na kapag tinuloy daw itong People's Initiative, hihiwalay na lang ang Mindanao. Ayun. Yung kasi, yung mga Hindi lang yun, hindi lang yun. May mga papapatay pa raw siya. May papapatay, tetrete- tapos no. nananawagan siya sa pulis, tsaka sa military. Pulis sa tanggalin na ng presidente. Tanggalin ng presidente. Yan. Oh. Kasi yon, kumbaga, dahil nga dito sa ginagawang pagkilos na ito, meron kang political move. Kahit sabihin mo, strictly speaking, ngayon sa kasalukuyan, pasok pa yan doon sa balangkas ng konstitusyon. Dahil may takot na baka hindi nga, yung binabanggit ni Attorney RP kanina, na baka hindi mag-hold yung mga safeguards. Baka bumigay ang Supreme Court, baka matuloy ito kahit na mayroong depekto yung People's Initiative process. Ang magiging tugon ng mga ibang mga puwersa ay hindi na labas na sa konstitusyon. Walay, o kaya maka-pricing. Yun yung Bari, hindi na yung delikado. constitution, hindi na yung constitutional crisis na lang. Pwede yung, Totoo. hindi, ano lang, talking about constitutional crisis, noong, nakwento ko nata ito, Leloy, noong when GMA took over, ito, public knowledge na to by this time, very active noon, Bari, alam mo siguro to, siguro si Father Archie Intengan, ano? Oh, yeah. He was in the middle of this, no? Tama. Kagaya noon, nung panahon na yon, di ba, nag-EDSA 2 na tinatawag, ano? Ako, I don't consider it EDSA. No, but anyway, lagi silang maingat na yung gagawin nila, yung kilos nila, merong batayan sa konstitusyon. Ako, I was witness to that, no? Agree. Kasi in fact, nung anong yon, pinalabas pa ng Supreme Court sa desisyon nila na nag-resign. Constructive resignation ang nangyari sa part ni Pangulong Estrada. Kaya dahil siya nag-resign, batay sa constitutional succession, si Vice President Gloria Arroyo ang magiging Pangulo. Tama. So yun yung ingat na ingat noon. Pero para ngayon nga, merong danger na wala, no? Parang sumabog lahat to, di ba? Parang walang understandable to a certain extent kasi ngayon walang barahang hawak si Duterte. At ako, ito lang yung emphasize ko pinag-uusapan kasi natin yung constitutional amendment. Ang Senado actually hindi tutol sa baguhin yung konstitusyon. In fact, ang kanilang naging response dito sa People's Initiative ay ipasa yung joint resolution number 6 na nagpo-propose actually ng amendment sa economic provisions ng Constitution. Ang sinasabi lang ng Senado, huwag kayong mag-PI at huwag nyo kaming itsapuera. Diba? Kung gusto nating baguhin, edi baguhin natin. Pero sama kami. Diba? Hiwalay yung boto namin, hiwalay ang boto ninyo. Yun yung kanilang. So, medyo meron pang gugulong pa itong prosesong ito. Dahil kahit na matigil itong People's Initiative at sa kasalukuyan, ang COMELEC ay tinigil yung kanilang pag-validate ng mga signatures ng sumusuporta. So medyo on pause yung proseso. Yung mismong ideya na baguhin yung konstitusyon, mukhang magpapatuloy, lalo na maaga pa, at mukhang ang Senado mismo sumasang-ayon. Willing, no? Willing. Pero yan, sa ganyang usapan, di ba, Barry RP, na the moment, let's say matuloy, sige, magkakaroon tayo ng kung ano man, di ba, Constituent Assembly, Constitutional Convention, free for all na yan, di ba? Kasi parang tama ba yung pag-unawa ko para rin sa ating mga nakikinig at sa nanonood, yung People's Initiative lang ang pwedeng magdikta ng specific, di ba, amendments, yun lang. Yes. Pero the moment mag-convert ang ating Kongreso sa Constituent Assembly or magkaroon ng Constitutional Convention, free for all na yan, no? Wala nang
Wala nang Tama yan. masasabi. O ito lang ha, ito lang titingnan natin, di ba? Huwag lalabas sa linya. Tama. Wala. At kung titingnan mo historically, gano'n talaga nangyayari. Halimbawa, panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagbuo siya ng consultative commission. Correct, Na, correct. na Oo. ang chair si dating Chief Justice Puno. Puno, oo. Nag-propose, gumawa ng draft, federalism. Pero nung tinake up yun ng House of Representatives, ang pinasa, ibang-iba dun sa draft. Mm. Nakalimutan na yung federalism, ang mga pinasok, term extension, pagtanggal ng anti-dynasty provisions, etc. So ang punto, once binato mo na yan sa Congress o kaya nagbuo ka ng CONCON, kahit sino pwede nang magpasok Free na for kahit, all na yan. kahit ano. Ako nga, ang terminong ginagamit ko lang para ng Christmas tree. Kahit sino pwede magsabit ng kanyang dekorasyong gusto doon. So kahit na ang usapan, hindi, economic provisions lang. Pag nandyan na yan, wala Kung sa ka ng control. Pari, kung sa putahe pa yan, malino sa tao to, chapsuy. Chapsuy. Sakto. Meron akong tanong, Lele, bago ka ano ang magsusulong ngayon? Ano ang proseso, kumbaga sabi nga natin, to put things in motion. Number one, sa Constituent Assembly, ano ba ang mga galaw na dapat natin abangan, no, o bantayan? Tapos din pagtawag ng constitutional court, para lang sa mga tao, no, malinaw sa kanila paano 'to mangyayari, no? Kung sabi nga, 'di ba, sa ngayon hindi na mahahabol ang, I think, opinion, 'di ba, legal opinion lahat, COMELEC, hindi na mahahabol ang People's Initiative for the midterm elections, 'di ba? Pero hindi rin ibig sabihin na hindi pwede, hindi mahahabol pa yan sa presidential elections, di ba? Ngayon, ano naman yung proseso para sumipa naman yung pagkakaroon ng Constituent Assembly at ano yung proseso para pagkakaroon ng Constitutional Convention? Nasabi na ni Barry kanina, Father, actually in motion na yung dalawang Okay. yung mga modes, no? Dahil merong joint resolution na yung Congress, no? Nakasalang na 'yan. Tapos meron ding People's Initiative na nangyayari. So in short, in motion na, no? Yes. Nagtatalo na lang sila ngayon kung yung Paano? modalities, kung papaano yung botohan ng Senado at ng Kongreso, no? Pero point out ulit natin, yung People's Initiative very specific kung ano yung pwedeng amyendahan, no? Siguro ang tanong dito is bakit mukhang hot na hot, 'di ba? At gusto talagang yung both modes tinitignan, no? Tapos yung Constituent Assembly, nakasalang na nga yan, at gaya ng nasabi kanina, parang ano yan sarado yung pinto ngayon. Gusto mong buksan kahit konti. Pero pag meron ng puwang yan, no, kung puwersahing buksan yan, basta merong konting espasyo na bukas, hindi na mapipigilan kahit ano. Kahit na sabihin pang, hindi dun sa joint resolution, economic provisions lang ang nakalagay no? Pero pag nabuksan na yan, botohan na ulit yan. There's no Tama. stopping. Diba? Kaya sinasabi ng Senado, yun yung, teka, wag nyo kaming etchepuera kasi, no, kung lunurin niya yung boto nila, lahat ng gusto ng Kamara de Representante, talagang ibubulldoze nila. Diba? And tayo bilang citizens, parang wala ba tayong participation lang dito? Ano lang ba tayo? Parang sunod-sunuran lang ba tayo kung anong gusto ng mga politiko na natin na nandyan? No? At siguro, no, kaya ito yung political angle ng People's Initiative no? Pinapalabas siguro nila. Ano yan mind conditioning na hindi ito ang gusto ng mga tao 'Di ba? So dapat mas mapanuri tayo na sino ba talaga ang makikinabang dito? Sino ba talaga ang nagsusulong dito? No? Parang may element na, sorry Barry, parang may element na bad timing, and then some people may say bad people ang nagsusulong ng constitutional amendment or constitutional change. But will there ever be a time na sa tingin mo, okay, maganda yung timing, okay, nagsusulong, maganda yung proseso, at anong itsura nun? Between the three modes, sa akin, ang pinaka
malinis, I suppose, o would be a constitutional convention. Convention, yeah. Kasi hindi ka umaasa dun sa mga politikong currently nakaupo. Mag-elect ka ng mga delegates specifically for the purpose na mag-deliberate sila sa konstitusyon. And pwede ka magpasok ng mga limitations like kung delegado ka, hindi ka pwede tumakbo sa susunod na eleksyon, mga ganung tipo. Okay, so mas merong transparency, mas merong accountability, mas merong konting checks and balance doon. Pero of course, sabihin ng iba, ang mga mananalo rin naman doon yung mga kamag-anak ng politiko, di ba? Kasi ang botohan per delegate, ano rin naman distrito. Per district. So, Bari, district, so- bago mo ituloy, kasi related yung question ko dyan sa discussion mo. Pwede bang, kasi di ba para magawa yan, dapat may mabotong batas, di ba, na magkakaroon ng constitution. Okay, yung ba, pwede ba ilagay sa batas na yung kamag-anak ng current, up to this degree of consanguine, pwede bang sabihin yon na Pwede. pwede yon sa batas? Pwede kasi mag-prescribe ka sa batas ng qualifications and disqualifications. So pwede ng mga malagay yun, delegates. pwede malagay yun. Pwede malagay yun. Okay, So, yun lang yun gusto ko yung- maging malinaw. So yun yung yun yung Natatawa si pwedeng- RP. Natatawa si RP. Yun yung pwedeng safeguards. Pero sa dulo, hindi mo rin masasabi kasi halimbawa, meron actually nakasalang na proposal for CONCON. Sinulong ni Congressman Rufus Rodriguez actually as early as 2022, late 2022. Pero hindi umandar. Pero inaamin din niya na kahit na sabihin nila na para lang to sa purpose ng economic provisions, maglalagay tayo ng mga ano dyan. Sa dulo, pag nakasalang na doon, anything goes. So, to go back sa tanong ni Leloy, well, kailangan muna ang precondition sa tingin ko para magkaroon ng proseso sa pagbabago ng konstitusyon, whether it's Constituent Assembly or CONCON, nagtitiwala ka doon sa mga taong nasa gobyerno. Kasi kung hindi ka nagtitiwala doon sa tao sa gobyerno at feeling mo iha-hijack yung proseso, kunyari para i-improve yung constitution, pero sa dulo tatanggalin lang yung mga term limits or ipopostpone ang eleksyon or tatanggalin ng anti-dynasty provisions, talagang walang legal safeguard na pwedeng ilagay doon na mapiprevent mo yun. So sa dulo talaga, kailangan yung mga taong mauupo, yung mga taong magpapasa, pinagkakatiwalaan natin. So ang tanong, kailan tayo gagawin ng gobyernong gano'n? Yun ang mahirap kasi nga, sa pulpa nung 1990s, nang gustong baguhin ni FBR yung konstitusyon, ang suspetsyon ng mga tao lagi ay gustong baguhin ng presidente nakaupo ang konstitusyon para meron na naman siyang isa pang termino. Kaya napakahirap kasi sa bansa natin, ang nagsusulong usually ng constitution ay yung mga ng charter change ay yung mga taong meron ng vested interest for a change. Parang walang circumstances in which mapapagkatiwalaan natin yung mga magbabago ng konstitusyon. So does that mean that we're stuck with this constitution forever or that we should be stuck? Leloy, bago sagutin ni RP at ni Barry, dagdag ko lang yung binanggit ni Dr. Shell Habito, no? Sabi niya, in fairness to FBR, so maugong na yun maugong na yung charter change, etc. Tinawag siya ni FBR. Sabi niya, pulsuhan mo nga ang tao kung sila ba ay susuportahan ang charter change. Si Dr. Shell nagkukwento dito. Kasi siya may pinaka-ready organization, di ba, being NEDA. So yung kanyang, meron siyang down to the, I think, regional, even provincial level, meron siyang pwedeng paraan na magkonsulta, no? So kinukwento niya, pagbalik ng presidente from one of the trips, pinapunta siya para salubungin siya sa Davao. Sa Davao naglanding si FBR. Pinakita ni Dr. Shell yung results na ayaw ng tao. So right there and then, nag-decide si FBR, if I'm not mistaken, from two episodes ago, sabi ni FBR in a press conference, tigil na lahat yan. Tigil na yung for charter change kasi ayaw ng tao. So let's focus on the other things, no? So, ayun, at least yun, just context na binanggit. Sabi nga ni Dr. Habito hanggang ngayon daw, yung mga politiko na nagalit sa kanya, nung galit pa rin sa kanya ngayon. Bakit mo binigay sa presidente yan? Siguro, Father Leloy,
yung tanong kaninang tanong mo, pwede bang meron bang anti-political dynasty, no? Pwede, Okay. 'di ba? Sabi nga ni Barry, pero isipin lang natin, yung anti-political dynasty nasa saligang batas na natin 'yan. Pero hindi dinefine, no? Sinabi, o kayo na kongreso ang mag-define ng political dynasty. Basta bawal sana yung magkaroon ng family dynasty in politics. O Mm. nasan tayo ngayon, no? Ah, yung party list system natin, in principle, maganda yan kasi para yung mga marginalized, yung mga vulnerable, no, maging represented sa Mm. ating kongreso. Pero tignan natin ngayon, wala na ngang anti-political dynasty at hindi lang pumapalit yung mga kamag-anak ngayon, no, dun sa pagka-term limit. Nakita na natin na napunta pa sila dun sa party list system, no? So ang punto dito ay tingnan natin, no, kung saan tayo dinadala ng mga politicians natin. Dapat nga ay mas maging wise tayo. So ang ginagawa ngayon actually is mind conditioning, no? Effective ba tong mind conditioning sa atin? Siguro naman, no? Yung mga mali before mukhang napapatama, no? After a long time. So napag-aaralan kung paano tayo ma-manipulate, 'di ba? Minsan yung akala nating dahil mali dati, no? Pero dahil nga sa totoo lang we were being screwed by a lot of our politicians kaya tayo hindi nade-develop, no? Hindi dahil sa batas ang problema, dahil merong mga sariling interest yung marami sa mga ating nasa yung leaders sa gobyerno. That's a fact, 'di ba? Ngayon papayagan ba nating buksan ang ating constitution, no? So yung timing, it's never a good timing if there is no real discussion as to the need, 'di ba? Kasi ang So nangyayari, RP, so yun nga yung gusto ko tanong, naniniwala ka na maayos naman tong konstitusyon na to, na walang fundamental problem itong konstitusyon na to, na kahit maayos yung timing, wala naman talagang mababago sa lipunan natin kung palitan yung konstitusyon. wala, oo. Wala, naniniwala akong walang mababago, no, except mabibiyayaan lalo yung mga nasa pwesto na, no? Kasi kung sabihin nilang economic provisions, siguro kailangan ipakita nila ng konkreto paano nga ba uh, nahahamper ang development, no? Kung buksan natin, for example, sa foreign ownership, yung mga ari-arian, yung mga lupa natin dito sa Pilipinas, yung Pilipino nga hirap na hirap magkalupa eh. Bubuksan mo pa to foreign ownership, 'di ba? Ang dami nga nang may problema na mga farmers natin, no? Yung mga urban poor natin, 'di ba? Informal settlers natin. Tapos papasok pa ang foreign ownership. Sa ngayon nga ang dami ng development aggression na tinatawag natin, no? So in short, yun ang mapapaigting actually, 'di ba? So hindi maa-address yung gusto ng mga tao na magkaroon talaga ng totoong development, no? So siguro yung proseso kung magkakaroon ng proper timing, mag-usap muna, no? Ipakita muna sa mga tao why is it that constitutional amendment or revision is beneficial to the people. Usap muna, no? Bago yung prosesong buksan at amyendahan. Pero yung mga inisip ko, yung may mga ibang bagay dito na parang medyo weirdo yung Pilipinas. Kunwari yung mga neighbors natin, di ba? Pwede mag-invest doon ang mga foreign university. Kaya you get, for example, Monash Malaysia, isang Australian university na nag-o-open sa Malaysia. Or even things like, ewan ko, baka ma-offend yung mga abogado dito. Sa tingin ko, dapat may competition kayo from foreign lawyers eh. Kasi kayong mga panyero na kayo-kayo lang ang nag-uusap, minsan nagkakaroon kayo ng sarili nyong mundo na dapat disrupt ng konti ng mga foreign lawyers. So I'd be more than happy to issue welcome ko mga sa foreign lawyers to try and navigate yung Philippine judicial system. Hindi na yan, Pero hindi na yan di ba legal, yung cultural.
I mean seryoso yung ano, yung corruption ng law practice, ko sinasabing lahat, pero that also stems from yung old boys club na mga abogado sa Pilipinas na may mga frat na galing sa mga same law school. Kaya kung magpasok ka ng mga tao galing sa labas diyan, sa tingin ko mas paspatan din yung mga problema ng legal system natin. And maybe we'll stop calling each other attorney in the courtroom, and you know, things like that. Ah, Pero I don't think that this is a sacred document, is what I'm saying. Merong timing issue, but I also Yeah, don't think yeah. that this is a sacred document. ako, agree ako sa'yo. In fact, feeling ko yung mga binanggit mo, medyo ano pa yan eh. Hindi pa yan yung mga crucial, yung mga major failings. Ako, for example, I have a huge problem with reenacted budgets. Mm. Yung idea na kapag hindi nakapagpasa ang Kongreso ng budget, ang mangyayari automatically i-reenact lang yung dati. Nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, she took advantage of that. Di ba? 9 out of the 10 years na presidente siya, hindi nakapagpasa ang Kongreso on time, na reenact yung budget, and then Malacanang used the reenacted budget to take advantage of yung flexibility, di ba? To facilitate corruption. Fertilizer fund scam, etc. So that's a huge flaw. Pero ang problema talaga kasi is, given na may mga shortcomings, is it worth the risk na buksan mo and then you end up with a worse document? Ibig sabihin, bubuksan mo yung proseso ng pagbabago, and then instead of addressing yung mga sanang pwedeng ayusin, pwedeng ma-improve, ang gagawin, tatanggalin yung mga safeguards na sana lalo mapalakas o manatili. Yun yung problem. And historically, every time merong effort to change yung constitution, ang nangingibabaw yung mga klarong selfish interest, diba? Term limits, yun lagi. Excuse, sa tingin ko honestly, excuse na lang yung economic provisions. Halos lahat ng administrasyon na nangahas na baguhin ang konstitusyon, sasabihin economic provisions, blah blah blah. Pero kahit na anong survey ng ginawa sa mga foreign investors at foreign chambers of commerce, never naging number one priority ng investors ang Correct. ownership, diba, ng lupa. Diba? Laging ang mga concern nila ay presyo ng power, red tape, corruption. Mga ganun eh. Lahat yun, mga bagay na pwedeng tutukan without, kaya nga na sinabi ni RP, na hindi mo kailangan galawin yung constitution at all. That has more to do with good governance rather than yung struktura ng batas o ng mga konstitusyon. And yet, laging yun ang ginagamit na dahilan, di ba? Na kailangan i-liberalize natin yung ekonomiya. Kasi sa totoo lang, even yung questions on use of land, tsaka pagpasok sa mga restricted areas, at dami nang naging exceptions through the years. You can lease land even if you don't own it, di ba? And leasing it for extended periods, di ba? 25 years, for example. Anong kinaiba nun? Sa ikaw mismo yung may-ari, di ba? 25 years is a very, very long time to have control over yung lupa. Yung mga rules on foreign corporations, di ba? Dahil sa mga grandfathering clause, in effect, parang halos majority ownership na i-exceed yung 60%. So, kumbaga, more apparent than real yung mga restrictions through the many decades of yung existence ng 87 Constitution. So sa tingin ko talaga ginagamit nilang dahilan yun. I think ang daming nagpapalusot, alam mo nagpapalusot lang kasi dati may isa pa silang excuse, di ba? Dati sinasabi nila magpalit tayo ng konstitusyon para sa mga kapatid nating Moro. Di ba? Magkaroon tayo ng federalismo. Ngayon napatunayan natin na hindi natin kailangan palitan yung konstitusyon para magkaroon ng BARM, di ba? And mukhang maayos. Nakunod. So far, so good. So sa tingin ko, may parallel yung economic provisions, parang ganun din. Sinasabi mo yan ngayon, pero pag nahanapan mo ng solusyon, suddenly, mag-move on ka dun sa next mong dahilan. When in reality, alam naman natin talaga kung ano yung gusto mo. Minsan nga merong administrasyon, gusto niya palitan ng constitution, no? Tapos pag wala na siya sa poder, ayaw na niyang palitan. Mapapaisip ko ano pa talaga, no? So ibig sabihin, parang kung sino ang nakaupo, mukhang merong mga interest na nandyan, no? But
we have to remember yung 1987 Constitution natin is really a reactive constitution. Lahat ng mga nakitang mali, no, during the Marcos dictatorship, naglagay talaga ng checks and balances dyan. And up to now, we don't have strong institutions eh. Nakita natin kung paano naiimpluwensya, no, ng presidente, no. But despite that, strong pa rin yung checks and balances. Kung hinaan mo ngayon yan in a new constitution, remember yung lahat ng mga baho, lahat ng mga mali na gustong i-address nung 1987 constitution, karamihan dun sa mga politiko natin, sila rin yung mga nandun sa administration na yun. Sila yung mga Totoo. kapamilya, sila yung mga nag-benefit, no? Kaya nga hindi tayo sumusulong eh, 'di ba? Tapos ngayon ibibigay natin sa kanila yung kapangyarihan na tanggalin yung mga ganung safeguards, i-open ang constitution, 'di ba? Sa kaya yung yun ang dapat na isipin nating the timing really is not right, no? Kung gusto, let's do it in a proper procedure, no? Pag-usapan, magdebate muna bago mag-open ng isang constitution, no? Pag-usapan mo. RP, I agree with you, no? Magdebate muna. But what will set that in motion? What will set that in motion? Tingin ko una malaki sa totoo lang malaki ang kinalaman in theory, father in theory malaki ang kinalaman ng mga barangay dito, ang mga communities, Yeah. 'di ba? Kaya nga dapat non-partisan yung mga barangay leaders eh. Bawal sa kanilang to join any political party kasi sila ang pulse, no? And dito pumapasok ang multisectoral approach, no? So for example, from kami ni Barry, from the academe, kayo from the church, no? Si Leloy is also from the academe, no? Pwede tayong tumulong eh, different networks of the academia, no? Helping out in the discussion, no? Educating people, no? So, wag lang nating ibigay na parang commercial na phrase, ano mangyayari. Eh ano yan, parang campaign period lang yan eh. 'Di ba? Dapat talaga earnestly ma-empower natin yung mga tao on what is the law, no? Why are we in this kind of mess? Sa totoo lang, yan ang parating hindi na nagagawa, no? Yan ang gustong gawin sana ng ating 1987 Constitution. Kaya nga empowered ang mga civil society groups, no? Meron tinatawag na bottoms up approach, no? Kaya lang hindi implemented to eh. As long as we let our people remain ignorant of the realities, eh nagiging sunod-sunuran lang talaga tayo dun sa mga whims of those in power. So ako tingin ko dun that could be a good start, Father. So pero alam naman natin, 'di ba, na yung barangay ang ginamit niyang pinaka-effective political tool tuwing eleksyon, 'di ba? We know that, 'di ba? I mean, I don't think but how do you I agree, RP, no? In theory talagang maganda yung ginawang yun ng Constitution, 'di ba? In fact, even nga nabanggit na natin ang party list system, 'di ba? Napakagandang konsepto, 'di ba? Pero nababoy. I think even now yung the barangay as a non-partisan, alam natin na hindi eh. 'Di ba? Alam natin na hindi. So, pero siguro dito yung paano natin mamomobilize yung totoong civil society, 'di ba? Kasi if we leave everything in the hands of the government, kaya totoo pads eh, no? Kahit na sabihin mong oo, I said in theory, 'di ba? yeah. Pero yeah. as it is right now, parang we're leaving everything for the government to handle. But Yes. the reality is there are a lot of vested interest of those in government, no? Yeah. So Yeah. tayo rin mismo eh, we have to play a role in this, 'di ba? We really have to go down to the communities. We have to talk Yeah. to barangay leaders, to the barangay, no? Identify sino ba yung mga ano dito nagagamit, no? And be able to reach out. I don't want this to be identified with any campaign, no? Pero yung totoo yung tao sa tao eh, no? Kailangan eh tayo mismo if we feel that nagagamit
ang tao, no? Tayo who have the capacity to organize must do something, no? First, we must stop any initiative to amend the constitution or to revise the constitution at the moment, no? Again, sagot kay Leloy, not that we are always perpetually opposed, it's just not the right time yet, no? Let's set that in motion first, no? Second, then let's see how we Siguro can ano lang, we're down to our last minute. So, Attorney RP, ito na yung closing remarks and then we'll ask Barry and then I'll ask Leloy to say, please go ahead. Sorry. Go ahead. parang yun na rin yung closing ko, Pads. Oo. Yung second lang talaga ay tayo who have the capacity to organize, for example, schools, no? 'Di ba? Let's not play politics, no? Let's have a good debate and discussion. Let us educate and allow the people to be able to realize what they want by themselves. Let's help in empowering people. Yun Okay. lang po. Thank you, RP. Thank you. Barry? Siguro dadagdag ko lang. Ako tingin ko yung mga moves like People's Initiative, On Us, ganyan, that have cropped up in every administration. Hindi actually yan yung problema. It's a symptom of yung deeper problem of our democracy, which is yung binabanggit nga ni RP kanina, na karamihan talaga ng ating mga mamamayan hindi naiintindihan yung konstitusyon. Walang appreciation kung ano ba talaga yan. Hindi naiintindihan yung proseso. So, hindi talaga nagkakaroon ng genuine na pag-unawa, pag-diskusyon tungkol sa kung kailangan ba to o hindi. Ang kumikilos lang lagi yung mga nasa poder na may sariling interest na pinipursue, hindi surprising. So, mahabang laban kailangan gawin, 'di ba? Kailangan talagang naku nga, edukasyon nga natin ngayon hindi nga marunong ng basic literacy o math and science yung mga 10-year-olds natin. I dread to think where we will be 10 years from now when yung mga batang yon butante na, 'di ba? Parang ang dami nating problema in that regard. And I think yun talaga yung dapat tutukan. And none of those solutions na pwedeng ihain doon require changing the constitution. So that's really where the focus has to be. Dagdag lang as a last thing. Right now, yung nakikita nating debate ng dalawang pinakamaingay na grupo, yung mga pro-Chacha at yung mga anti-Chacha, parang neither of them, well, both of them claim to be motivated ng, 'di ba, para sa bayan, para sa tao. Pero sa totoo lang hindi, para sa sarili, 'di ba? Hindi naman economic benefits ang totoong ambisyon nung nagtutulak ng Chacha. Mukhang perpetual stay in power, 'di ba? Or an easier route to power. On the other hand, lalo na pag pinag-usapan natin yung presidente paborito ni RP kanina na dati daw sumusuporta sa Chacha, ngayon kontra na. Hindi naman dahil sa biglang naging defender siya ng konstitusyon, di ba? Pero threatened siya na kapag nagtagumpay ito, yung anak niya hindi na magiging pangulo at itsapuera na sila sa poder. Natumbok kung sino yung pangulong yun. Di ba? So, tayo dyan. hirap lang talaga na nagpapadala lang tayo dun sa ganyang Hindi lang naman ito yung kailangan intindihin din natin yung ano yung totoong motibasyon ng mga kumikilos na ito. At tingin ko klaro sa kasalukuyan na hindi ito para sa tao, hindi ito para sa bayan. Para ito sa kanya-kanyang political interest ng mga iba't ibang naglalaban na paksyon ngayon sa pamahalaan. Okay. Thank you, Barry. Leloy, closing. Well, medyo malungkot para sa akin tong episode na to, Father, kasi nga sabi ng kailangan magdebate, di ba? Bago ba natin pag-usapan yung Constitution, kailangan magkaroon ng debate. Pero ang hirap magkaroon ng debate kung walang tiwala. So we're stuck in a bind. We're stuck between a rock and a hard place. Dahil hindi mo talaga makakausap yung kapwa mo, taong bayan. Dahil hindi naman sila yung nag-uusap dito. Ang nag-uusap dito ay yung mga may self-interest para mag-stay in power. At kung nandiyan ka na, gusto mong palitan yung konstitusyon, kung wala ka na, ayaw mo nang palitan yung konstitusyon. Nakaka-disempower yun at nakakalungkot. So, I guess, ang conclusion lang dito is, kailangan natin maghanap ng paraan para manumbalik muli ang pagtiwala sa gobyerno. At paano ba natin gagawin yun? Well, siguro... Maghahalal tayo ng
maghahalal tayo ng pangulo na, di ba, talagang nasa puso dapat niya ang paglilingkod, di ba? Hindi ata namin masasagot 'yon kahit 10 seasons Back to Filipino. Pero ang masasabi namin, I guess the father is simulan na natin ngayon. Yes. It's Kasi whatever haba ang steps need basketball. to be made, di ba? Oo. Oh, So maraming salamat, Barry, RP, and Lele. Maraming salamat. Ang dami natin gusto pang pag-usapan. Hopefully in some future episode, mapag-uusapan natin. So maraming salamat, and we hope you will continue to work with us, kasi yun ang goal namin dito na yung mga nakikinig, mga nanonood, mag-isip ng proyekto nila para maisulong yung pinaniniwalaan natin nila sa napag-usapan natin. So maraming pong salamat. Ito po ang Proyekto Pilipino. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Poverty in the country has become a never-ending cycle passed down through generations as continued neglect, disempowerment, discrimination, and dehumanization become the norm in these communities. In 2014, Alay Kapwa Program and Caritas Italiana launched the Alay Kapwa Integral Evangelization, Resource Mobilization, and Livelihood Development Program. This sought to implement the Self-Help Group Program in 4 partner pilot dioceses: Diocese of Tagum, Diocese of Naval, Diocese of Ilagan, and the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. The Self-Help Groups is an informal association of poor women in these communities, composed of 15 to 20 members. They voluntarily come together to make small, regular savings contributions over a few months until they have enough capital to begin lending to needy members. During the orientation of the SHEG program, inaangkin nila yung programa sa kanila rin yun It is very opposite when it comes to the outlook of the dole out, kasi galing sa kanila talaga. Yung puhunan sa kanila, hindi sa ibang tao. SHEG has a broad anti-poverty agenda. This includes developing leadership abilities, skills training in micro-entrepreneurship, improving households, partnerships with schools, and building strong communities. Tinulungan po ako ng mga SHEG member ko. Nagkaroon ako ng puhunan po, kaya ngayon nagluluto na po ako ng mani. Mahirap po dati kasi nagsasaka lang po kami. Sa isang araw 150, 200 ganun po. Dito sa pagmamani po isang sako po nakukuha po akong kumita ng 2,000 po. SHEG allows the poor to find more opportunities to serve others, transforming them into better Christians and human beings. Parish priests have seen the deepening of faith among their respective parishes as a result of active participation in the SHEG program among parishioners. Dati, madalas kami nag-aaway, gawa kami siya na walang pera. Ngayon, nakasali na kami sa SHEG at binigyan kami ng Panginoon ng blessing, nakahiram kami at nakakain na rin kami. Gawa ng SHEG. Malaki talagang tulong yun sa amin. Hindi na kami nag-aaway, nagmamahalan na kami forever. Dati hindi pa kami nakasali ng SHEG, sa isang taon, kaisa lang kami nagsisimba. Ngayon, nakasali kami linggo-linggo na. As members of self-help groups form a bond with each other, they find meaning and purpose in their lives. As they start sharing their problems with the group, social issues are discussed and they develop trust. They then become empowered to create solutions based on each other's needs. Blackout kami kasi talagang sunog lahat. Yung mga listahan namin, yung pera namin, sunog yun. Awa ng Diyos ay nakakabangon na rin kami. Yung aming mga miyembro na walang bahay, ngayon ay nakakatayo na rin. Parang nawalan kami ng pag-asa. Na-discourage talaga yung mga tao. Pero sa awa at tulong ng Panginoon, nabuo muli kami. Naranasan man namin yung hirap dahil sa sunog na yun. Pero sa ngayon dahil sa aming pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa, ay unti-unti na po kami nakabangon. The program employs specific strategies intended to liberate the poor, especially women. By teaching them to save on a regular basis, SHEG seeks to empower them to become their husbands' more effective partners in developing the economic strength of the family.
Akala ko wala na akong iba gagawin sa buhay kung hindi sa bahay lang. Pero nung dumating yung SHIG, nadagdagan pala yung tungkulin ko sa community namin. Nagtitrain na ako sa ibang community kung paano ibuo ang SHIG, paano mag-savings, at saka sa mga bata din. Tinutulungan namin yung mga bata, paano sila mag-savings, saan pupunta yung pera nila. Kaya noon, yung mga bata, kahit ano-ano lang gagawin nila sa pera. Ngayon, pagdating ng linggo, nagsisavings na sila, malaki na yung sinisavings nila. And although the project was initially designed for women, it soon became apparent that there was a need to include and organize men's groups as well. Soon thereafter, male members were introduced to the SHEG formation. Isang malaking pasasalamat ang nais naming iparating sa Caritas Italiana through Alay Kapwa program ng CBC Pinasa. Dahil naging daluyan ng buhay, dugtungan ng pagmamahal at ng kapatiran ang SHEG program na dinala ng Alay Kapwa program dito sa aming diocese. Empowerment through SHEG has proven to be effective. The social development approach in the grassroots level has helped in giving purpose and meaning to those whose lives were lived in uncertainties and constant degradation. Because of this empowerment, they have taken control of the direction of their lives, and the communities were driven to meet goals to help each other in combating poverty.